Hello, what's up guys? Ron here and welcome back to my channel. So, good morning, no? Maganda yung natin ngayon, disposition natin ngayon at masaya ako kasi umabot tayo ng day 30. Napaka-consistent natin. So, congratulations. Doon pa lang panalo na tayo. Naka day 30 na tayo. Ngayon, at tuloy-tuloy lang tayo. Dire-diretso lang tayo sa pag-upload ng video at ito, yung ginagawa nating daily vlogs at daily diary. So, mag-workout na ako araw-araw, no? So, I promise to myself if Monday MWF is abs workout, tapos yung TTS is push up and pull up. So, kahapon late tayo kasi maaga yung pasok natin kahapon. So, hindi tayo nakapag video at workout dito. So, ginawa ko yung workout routine ko doon sa trabaho pagkapasok ko, pagkatapos ng gawain ko. Yan, nag-push up ako ng 3 set ng 12 push up, 3 set. Tapos inulit ko siya nung gabi kasi parang di ako kontento kasi hindi ako nakapag-pull up. So, ngayon naman, ang gagawin natin is abs routine. Kasi Miyerkules ngayon, August 6, September 6 na pala. Isang buwan naman. So, yung mga nangyari kahapon, no, okay naman, wala naman po naging problema. Tapos nag-overtime tayo, tapos ayos naman. Pero nung umaga medyo may konting may konting medyo, ang tawag doon, hindi okay nung umaga. Kasi parang nababad trip ako na parang iwan, na parang di ko maintindihan yung sarili. Kasi yung Chekwa, no, si Putok, inutos niya na sa akin nung nakaraang linggo, yung nung Biyernes, pinapasok niya lahat ng PF. Hindi pinasok ko lahat doon sa trace. Ngayon naman, kahapon ng umaga, pinalalabas naman niya lahat. So, parang, ano ba talaga? Parang ganon. Parang mababad trip ako. Tapos sumabay pa itong katrabaho ko, no. Nagbibiro lang naman siya siguro o natutuwa siguro sa mga ginagawa kong motivational video. Nag-chat pasuyo ng motivational tray. Parang sarcastic. Medyo naasar tayo dun. Nireplyan ko, sabi ko, kumuha ka lang muna, kumuha ka lang muna kako kasi para ma-motivate ka din. Busy pa ako, sabi ko ganun. Pero hindi ko kinuha lahat ng PF. Hindi ko ginawa yung utos ni Putok. Tapos, nung nakakuha na ako ng tray, nag-chat din ako sa sinarcastic pa rin siya. Sabi ko, nandito na yung request nyo mga bossing. Salamat. Nagpasalamat pa eh. So, yun lang, no, parang nabad trip din siya siguro. Nagsalamat din siya. Salamat din. Pero alam kong medyo mali pa. Tapos pinalipas ko na yun. Tapos nung kinahaponan, na mention ni EJ. Motivational tray, ganun siya. So, na-share ko na, sabi ko, bad trip na nga ako eh. Nanarcastic pa. Kasi inuutos na naman ni Putok ako, sabi ko gano'n. Pinalalabas na naman yung mga mga PF na pinasok ko nung nakaraan. Kasi yung okay naman sa akin, wala naman sanang problema. Siguro na lang tayo din. Parang niloloko ba nila ako, parang gano'n. Pero anyway, okay lang naman yun. At hindi ko naman masyadong ginagawa ng big deal. Kasi para sa akin ngayon, gusto ko nga rin yung mapapagod ako sa trabaho. Kaso nga lang, naging problema ako pagdadating ko dito, hindi ko na kayang magbasa. At yung parang napapagod yung utak ko. Tapos pag natutulog ako, parang ang hirap ko makatulog. Kasi pinipilit ko pa rin magbasa. Siguro na pressure yung utak ko. Pero
kaya ko yan. Sabi ko, kaya mo yan. Kaya mo nga yung nag-e-email ka ng magdamag, kaka-out ng trabaho. Ngayon, baguhin natin yung habit natin. So, natapos na natin tong Atomic Habit, no? Pagbabasa. Kagabi, pero meron pa akong babasahin. Tapos, i-share ko lang itong mga nasulat ko kagabi. Kasi, ang ganda niya. Yung self-control, guys. Yung alam mo naman, yung libog. Kusang nag-a-arouse sa atin. So, na-realize ko lang kagabi na parang mali. Dito sa sinabi na tong ng libro na to, parang may mali. Make it satisfy. Yung self-control. Para sa akin naman, dapat talaga may self-control ka. Kasi mali na yun eh. Mali na yung ginagawa mo. Tapos ngayong umaga, may nabasa ko sa Bible. Ang ganda rin ng sinabi. So, nag-reflect siya dun sa nagmumuni-muni ako kagabi bago natulog. So, ito basahin ko lang ha. Galing to sa Atomic Habits. Self-control is difficult because it's not satisfying. Tama naman. Sabi ko, nga naman, tama nga naman. It's not satisfying kasi hindi ka masasatisfy kapag nag-self-control ka. Totoo eh. Tapos, a reward is an outcome that satisfies your craving. Yung craving natin, yung libog natin, hindi tayo nasasatisfy kapag hindi natin nailabas yun. Diba? This makes self-control ineffective because inhibiting our desire does not usually resolve them. Oo nga. Totoo naman to, hindi nare-resolve. Resisting temptation does not satisfy your cravings. Ito yung sinabi niya. Inisip ko siya, nga no. Kasi parang yung yung self-control, parang nire-resist mo yung sarili mo sa temptation. Which is, yun yung tama. Kasi yung temptation, when it comes, dapat may self-control ka. Kasi, mali yun eh. Alam mo ng temptation, yun yung nakaraan eh. Nung may tumawag sa aking babae, nag-video call kami. Alam niyo na yung nangyari. Temptation yun eh. So, dapat nagkaroon tayo ng self-control dun. Yeah. Temptation does not satisfy your craving, it just ignore it. Yun nga, i-ignore mo talaga siya. To create space for craving to pass. It just ignore it. It creates a space for craving to pass. Yan. Self-control requires you to release a desire than satisfy. Parang i-release mo nga yung desire mo. Kaysa sa i-satisfy mo yun. Sabi ko, tama yung mga sinabi dito. Pero yun yung tinuturo sa Bible na pag sumakitan nyo. Diba? Pero, mali yun eh. Kasi, tingnan nyo yung nangyari kay David. Diba? Na-tempt din siya dun sa asawa ng alagad niya. Tapos, tingnan mo yung nangyari. Yung unang anak nila, bago si Solomon, di ba hindi siya pinatawad? Namatay yung una nilang anak. Kasi nga, masama para sa Diyos yung ginawa niya. Tapos nakaisinilang si Solomon. Yun yung naging pagmahal. May maganda pa rin nangyari. No? Pero, mali yun. Mali yun. Dapat talaga may self-control tayo. Tingnan mo yung nangyari din. Naging magulo yung pamilya niya. Diba yung kapatid ni Absalom, binahasa. Ay, si Absalom ba yung nanggahasa? Hindi yung kapatid, para si Tara ba yun? Yung kapatid niya sa tatay, ng anak ni David. So, yun yung
tinuro kagabi sa ano, sa Atomic Habits. Tama naman lahat ng sinabi niya. Yung ano, yung temptation, kapag iniwasan mo lang, nagkaroon ka ng self-control, parang yung desire mo ay parang ini-ignore mo lang yung desire mo. You let them pass. That's satisfied. Pero yun yung talaga yung dapat mo. Let them pass. Yung desire mo, yung libog mo. Pero yung sixth desire kasi, parang hirap talaga niya. Control. Yun yung napakahirap control. Tapos, nung nagmumuni-muni ka, nagbasa ako ng gabi, Bible. Song of Solomon, kagad yung bumungad. Kasi, iniisip ko siya eh. Parang natitempt kasi ako eh. Ano tayo, jackal tayo. Siyempre, ang hirap mag-jackal nang wala kang na-imagine, wala kang na-imagine. Meron na naman tayong nagapagparaw sa atin. So, the song of songs which is Solomon, let him kiss me with the kisses of his mouth. Sabi ko, bakit pinabasa ko? For thy love is better than wine. Pero sabi ko nga, oo nga naman, kaysa sa wine. Kasi yung wine, malasing ka na, out of control ka. Kaya sabi ko nga dati, mas okay pa man babae kaysa magbarkada, puro alak, drugs, mga ganun. Because of the savor of the good ointment, thy name is as ointment poured forth. Therefore do the virgins love thee. So, the virgins love thee. Sabi ko, love ko. Sabi ko parang hindi. Behold, thou art fair. Ito na, verse 15 na to. Tulungan ko. Kasi parang ito yung naging lesson dito na parang continue kasi ang last. Verse 15, sabi, behold, thou art fair, my love. Behold, thou art fair. Thou hast doves eyes. Kasi, alam mo yun, doves eyes. Parang nakikita natin yung magsisi ka, thou art fair. Yung affair, yung temptation. Kailangan malabanan natin. Tapos, ngayong umaga, Psalm 35-37, verse 27. Let them shout for joy. And be glad that favor of my righteous cause. Yea, let them say continually, let the Lord be magnified, which hath pleasure in the prosperity of his servant. Siguro kasi nakapag nilay tayo, naisip natin yung tama at mali. Yung tama is, dapat talaga may self-control tayo. Mali yung sinabi niya. Pero tama naman yung sinabi niya, pero hindi yun dapat yung gawin natin. Na yung yung temptation does not satisfy your craving. Kasi yung craving mo, yun. And my tongue shall speak of thy righteousness and of thy praise all day long. Tapos, tinuloy-tuloy ko yung pagbasa nito, ang sabi doon is, ano daw yung, okay. Ito, Bible na to guys. Bible to. Ito yung binili kong Bible. Ang sabi dito, the word, 36 verse 3, the word of his mouth are iniquity and deceit. He hath left off to be wise and to do good. Sabi ko, okay, tama nga yung ginagawa ko. He devised mischief upon his bed. Sabi ko, sa bed ko ito, gabi nagmuni-muni ako. He setteth himself in a way that is not good. Yung parang, ayoko nga kasi, sabi ko, ayoko rin ng gano'n, yung
yung ginagawa ko. It is self a way that is not good. He abhorreth not evil. So, tama yung ginawa ko kagabi. Na, tama yung ginawa ko kagabi na, tawag doon, na nagmuni-muni ako kung ano yung tama at mali. Kasi sabi ko parang, tama yung sinasabi dito na sa Atomic Habits na yung temptation does not satisfy your craving. Pero kapag nagpatukso ka naman at di mo nalabanan yung tukso, wala ka ng self-control, nagkakasala ka naman sa Panginoon. So, yun yung dapat, meron tayong self-control sa sarili. So, 15 minutes na guys, yun lang yung i-share ko, no? Hindi ko pa tapos to. Gusto ko kasi tapos lahat na basa ko. So, tatapusin ko siya. Pero, mas mabilis kong natapos to ngayon guys, no? Kasi wala tayong istorbo. Wala nang natin. So, yun lang at maraming salamat. God bless us all.